Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating Kwentong May Saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating talakayin ang pamahalaang sibil ng mga Amerikano, ika-9 na linggo. Layunin ng aralin. Una, nabibigyang kahulugan ang pamahalaang sibil. Ikalawa, natutukoy kung kailan itinatag ang pamahalaang sibil. At ikatlo, na ipaliliwanag kung bakit ito ipinatupad. Bago tayo magpatuloy sa ating nakatakdang aralin sa araw na ito, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Bigyang katwiran ang mga katanungan. Para sa unang bilang, sino ang namuno sa Pilipinas noong panahon ng pamahalaang militar ng mga Amerikano? Ikalawa, ano ang pangunahing layunin ng pamahalaang militar ng mga Amerikano? At ikatlo, ano-ano ang mga ginawa ng mga Amerikano sa ilalim ng pamahalaang militar? Ngayong tapos na nating balikan kung ano ang pamahalaang militar, tayo ngayon ay dadako sa susunod na pamahalaang itinatag ng mga Amerikano, ang pamahalaang sibil. Ano nga ba ang pamahalaang sibil? Ito ay isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga sibilyan sa halip ng mga sundalo ng pamahalaan. Pumalit ito sa pamahalaang militar upang maging mas organisado ang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. At Hulyo 4, 1901, formal na itinatag ang pamahalaang sibil ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bakit itinatag ng mga Amerikano ang pamahalaang sibil? Una, maipakitang payapa na ang Pilipinas. Ikalawa, magkaroon ng mas organisadong pamahalaan. Ikatlo, makuha ang tiwala ng mga Pilipino. Ikaapat, mapalawak ang kanilang pamamahala. At panglima, ihanda ang mga Pilipino sa limitadong pamamahala. Ating kilalanin kung sino ang namuno. Ang unang gobernador-general ng pamahalaang sibil ng Pilipinas na hinirang ng Estados Unidos noong 1901 ay si William Howard Taft. Mga nagawa ng pamahalaang sibil ni William Howard Taft. Sa larangan ng edukasyon, una, siya ay nagpatayo ng mga pampublikong paaralan. Ikalawa, nagpadala ng mga Thomasites bilang mga guro ng mga Pilipino. Ikatlo, Ingles ang ginamit na wikang panturo sa mga paaralan. Para naman sa larangan ng kalusugan, una, siya ay nagpatayo ng mga ospital para sa mas maraming Pilipino. Ikalawa, nagkaroon ng mga programa at kampanya laban sa mga sakit tulad ng kolera at malaria. At ikatlo, mas pinahusay ang sanitasyon at malinis na tubig para sa lahat. At sa larangan ng infrastruktura, una, nagpatayo ng mga kalsada para mapabilis ang transportasyon at komunikasyon sa buong Pilipinas. Ikalawa, nagpagawa ng mga tulay upang ikonekta ang mga lalawigan at mapabilis ang pagbiyahe ng mga tao. At ikatlo, nagpatayo ng mga gusaling pampamahalaan na nagbigay ng mas malawak na serbisyo sa mga mamamayan. Ating alamin ang estruktura ng pamahalaan sa pamahalaang sibil sa panahon ni William Howard Taft. Pangulo ng Estados Unidos. Siya ang may pinakamataas na kapangyarihan. Siya ang humihirang ng gobernador-general at nagbibigay ng pahintulot sa mga patakaran. Susundan siya ng gobernador-general. Ito naman ang kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos sa Pilipinas. Siya ang pinakamataas na opisyal sa bansa, namamahala sa pagpapatupad ng mga batas at pangangasiwa sa lahat ng kagawaran. At Philippine Commission o ang Komisyong Taft, mataas na kapulungan na gumagawa ng mga batas, naglalaan ng pondo at nangangasiwa sa mga kagawaran ng pamahalaan. Karamihan sa mga kasapi ay Amerikano noong una, kalaunan ay sinama ang ilang Pilipino. Sa panahon din ng pamahalaang sibil, nagkaroon ng mga sangay ng pamahalaan. Una ay ang tagapagpatupad o ang executive branch.
pinamumunuan ng Gobernador General. Tungkulin itong magpatupad ng mga batas at mamahala sa buong bansa. Susundan ito ng tagapagbatas o Legislative Branch, Philippine Commission o ang Komisyong TAF. Tungkulin itong gumawa ng mga batas, maglaan ng pondo at magbantay sa gawain ng pamahalaan. At ikatlo, Hudikatura o ang Judicial Branch, Korte Suprema ng Pilipinas. Tungkulin, paglilitis ng mga kaso, pagpapanatili ng katarungan at pagpapakahulugan sa batas. Para naman sa lokal na pamahalaan, sa mga lalawigan, ito ay pinamumunuan ng gobernador kasama ang Provincial Board. Para naman sa mga bayan, pinamumunuan ito ng alkalde o municipal president kasama ang sangguniang bayan o konseho. At para naman sa mga baryo, pinamumunuan ng barrio lieutenant o punong baryo. Ano-ano ang mga naging positibong epekto ng pamahalaang sibil? Una, dumami ang paaralan. Ikalawa, umunlad ang edukasyon. Ikatlo, napabuti ang kalusugan. Ikaapat, gumanda ang transportasyon. At panglima, nagkaroon ng karanasan sa pamamahala ang mga Pilipino. Ang mga negatibong epekto naman ng pamahalaang sibil, hindi kinalala ang kalayaan ng Pilipinas. Amerikano pa rin ang may pinakamataas na kapangyarihan. Naipalaganap ang kulturang Amerikano at limitado ang kalayaan sa pamamahala. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit, paksa, pamahalaang sibil ng mga Amerikano sa Pilipinas. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang titik sapat lang bago ang bilang. Para sa unang bilang, siya ang itinalaga bilang unang gobernador general ng pamahalaang sibil sa Pilipinas noong 1901 hanggang 1903. Ikalawang bilang, sila ang ipinadalang mga guro sa Pilipinas sa panahon ng pamahalaang sibil. Ikatlo, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan para magtakda kung sino ang magiging gobernador general sa Pilipinas. Ikaapat, mataas na kapulungan na gumagawa ng mga batas sa Pilipinas sa panahon ng pamahalaang sibil. At panglima, siya ang namumuno sa mga bayan sa panahon ng pamahalaang sibil. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, letter D, William Howard Taft. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter C, Homicides. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter E, Pangulo ng Estados Unidos. Pang-apat, ang tamang sagot, letter A, Philippine Commission. At panglima, ang tamang sagot, letter B, alkalde. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!